Okay, sa video natin ngayon mga boss, magpapalit tayo ng clutch lining ng Honda Supremo. So dito babaklasin natin yung cover ng clutch housing, itong side cover. Tatanggalin lang natin. Ipa-fast forward lang natin yung mga dapat nating, yung di na dapat ipakita, i-fast forward na lang natin mga boss. Yung ibang tornilyo dyan nauna ko lang natanggal. Tapos dito tanggal natin yung bearing. Tapos itong tatlong screw ng oil pump rotor. So gamitan tayo doon ng page 1 na ah, ano, pantanggal. Okay, pag natanggal natin yung cover, meron yan castle nut. Kailangan natin ng castle wrench para matanggal yung castle nut. Okay, natanggal na natin. Konting pukpok lang. Medyo kapit siya. Minsan madali lang itong tanggalin. Okay yan, mayroon yan washer dito. Ayan. Tapos dito, tanggalin din natin yung nut dito. Tsaka housing. Ngayon mahugot na natin yung last housing assembly. Ayan, so dito may bushing. Okay, ito yung papalitan natin, yung dito sa likod meron yan washer. Ito papa-rematch natin to kasi mayroon siyang lagotok pag naka-minor. Baklasin natin yung tatlong bolt para matanggal natin yung mga lining. So yung pagtatanggal dito, paunti-unti lang. Hindi pwedeng tanggalin ng dire-diretso yung isang bolt kasi pwedeng mabasag to. Halos sabay-sabay mo siyang iaangat paunti-unti. Ito mga boss, palit na tayo ng dito. Itong mga lining papalitan natin to. Kasama ang yung plate lang ang iwan natin, yung clutch plate lang ang hindi natin papalitan. Okay pa naman to. Issue kasi nito mga boss, mahina umatak. Okay, ito manipis na to mga boss. Palitan natin tong clutch wheel kasama itong clutch bush. So palitan na natin to sa itong dalawa. Okay mga boss, nalinisan na natin, ikakabit na, simbolin na natin. Ito na yung mga bago nating pyesa. Ito ay genuine to ng Honda Supremo. Yung lining natin bago na rin. Ayan. So yung matalim yung edge, yan yung nakaharap. Pagka sinalat mo yan, yung clutch plate, yung matalim yan yung nakaharap. Alternate lang yan, lining muna tapos plate.
So ito dahil bago na, maganda na yung hatak nito sigurado. Okay yan. Lagay natin dun sa clutch housing para ay kamada siya ng maayos. Lagay natin yung spring. Tapos lagay natin bolt. Okay, lagay natin yung nahigpitan natin yung tornilyo. 4. Yung tamang higpit lang yung natin dito pag higpit. Wag sobrang higpit kasi minsan napuputol yan. Yung strainer nalinisan na rin natin para maganda yung daloy ng langis. Ito yung collar niya. Tapos housing. Tapos washer. Tapos itong clutch lining. Lagyan natin yung washer. Tapos yung nut. Pwede na nating higpitan. 19 mm yung nut diyan. Tapos yung bearing. Tapos yung oil pump gear. Tapos yung oil pump rotor lagay natin. Then washer. Tapos clutch nut ay castle nut. Higpitan na natin mga boss. Nalaglag yung bearing. Lagyan natin yung cover ng rotor. Tapos yung mga screw niya. Tapos higpit, pitik-pitik lang higpit natin dito mga boss. Para hindi siya mabusal-sal.
Okay na yan mga boss. Lagay natin yung cover. Yung cover meron yung post rod doon, dapat nakakabit. Lagay ng mga tornilyo mga bossing, okay na yan.